Loneliness has become an epidemic in our society. Lalo na sa henerasyon natin ngayon, guys. Ito siya, guys. Oh. Electronics entertainment often replaces personal relationships. Hi guys! Welcome back again to my channel. Ayan. Ano ba? Alive. So bago ang lahat, meron ako dito siomai. Ayan guys, oh. Punong-puno siya ng fried garlic. Yan. Pang merienda. Ito na yung sausawan niya. Toyo. Yan. Yan. Pero wait, may nakalimutan pa pala ako isa. Hindi pa ako nakakapagtimpla ng kape. So magtitimpla muna ako, guys. So ito na siya, guys, ang aking coffee with my favorite tasa. Ano na tayo? Let's snack time. Merienda time. So, alam niyo ba, guys? Malapit ng Valentine's Day. Kaya malungkot ako. Kasi, wala pa rin akong ka-date. Well, ang topic natin ngayon ay tungkol sa loneliness. Ayan, ano ba naman kasi itong loneliness na to? Bakit pa nauso? So, yun ang aking topic ngayon, guys, ha? Well, natural na po sa ating mga tao ang malungkot. Talagang may mga sitwasyon na nakakalungkot po para sa ating mga nilalang. At hindi kasalanan ang malungkot, okay? Ang kasalanan kapag ikaw ay nilugmok mo na ang sarili mo sa kalungkutan. Parang ginawa mo na siyang tambayan, tinambayan mo na yung kalungkutan na yan, yung loneliness na yan. Nararanasan to nating lahat. Kasi nga, sabi, it comes to all of us sooner or later. Friends will die, family move, lovers and husband die, we get old, we get sick, divorce, heartbreaks, kaya nakakaranas tayo ng kalungkutan. Pero huwag nating hayaang take over ng loneliness ang ating buhay. Parang nag-move in na tayo sa kalungkutan, yun na yung ating tahanan o tirahan. It's wrong. It's very wrong. So, may kukwento muna ako sa inyo, guys. Ako, kasi nga, diba, dalawa yung anak ko, yung isa namatay dahil sa cancer. Sa mga nakakasubaybay sa akin, yan. Siguro, mga ilang years ko din bago naka-move on sa pagkamatay. Talagang, ang kalungkutan ko. Kaya, pero hanggang ngayon, syempre, anak ko, naalala ko. Pero ayoko lang makapanood ng mga batang may sakit. Hindi ko talaga sila pinapanood kasi naano ko yung anak ko, naaalala ko. Kaya gusto ko nakikita ko masaya lang na mga bata. Kasi pag nakikita kong naghihirap yung bata, may sakit, ayan, naalala ko yung paghihirap din ng anak ko. So, may time na kumakain ako ng burger. Ayan. Pamalaya yung luha sa mata ko. Mapatak na. Kumakain na ako ng burger niya na. Tapos naalala ko na yung anak ko, yung nanay ko. Kasi namatay yung anak ko sa cancer. Siya na unang namatay. And then after 1 year, wala pa nga 1 year eh. Sumunod na agad yung nanay ko, breast cancer naman. O diba, how lonely my life. Kaya siguro ranas ko yung kalungkutan, mga guys. Kaya sinishare ko rin ito sa inyo, ang loneliness. So yun, kapag naranas tayong loneliness, ayan, sino pa makakaranas ng loneliness? Ayan, tulad ko, namatayan, anak and nanay. Tapos, abandon kami ng tatay ko. Ano pa? Broken marriage.
divorce, move family, halimbawa, ang yung kapatid lumipat na sa ibang lugar kasi may pamilya na, di ba? Parang ang lungkot, yung mga connection, mga ganyan. Nabalitaan mong patay na yung kaibigan mo, o may nabalitaan ka, may cancer ang kaibigan mo, mayroong nagkasakit, or syempre, tumatanda na, di ba? Ganun. Yan ang mga kalungkutan natin, guys, sa buhay. Pero, huwag ka, guys, halimbawa naman, maging solo ka man, may partner ka man, grupo man kayo, mayroong kalungkutan. Ako, guys, sa totoo lang, 3 years na akong walang relasyon, di ba? Kasi single mom nga ako. Pero hindi naman ako nakaranas ng kalungkutan. Nakaranas lang ako ng kalungkutan dahil doon nung last year, dahil nga sa perimenopause symptoms. Ayan, na-share ko rin yan, guys, ha, sa aking video. Kung nanonood din kayo sa aking, updated din kayo sa aking mga sinishare. Yan, nakaranas ako talaga ng down na hindi ko alam kung bakit ako nalulungkot. Symptoms na pala yun ng perimenopause. Ayan, mga ganyan, guys. So, single ka man, may asawa ka man, nasa isang grupo ka man, meron kang nararamdaman kalungkutan. Meron nga, guys, umakyat mag-isa lang sa bundok, pero hindi siya malungkot. Ang saya-saya pa nga niya eh. So, meron naman, guys, kwento ko rin, mag-asawa, parehas silang successful sa buhay, parehas silang may pinag-aralan. Ang asawa niya is mabuting tatay, good provider, malaki sahod, maganda ang trabaho. Pero yung asawang babae, she felt loneliness. Kasi parang may asawa nga ka nga, parang may kulang. So may mga asawa po dyan, anuhin nyo rin po, wag lang puro trabaho. Oo nga, good provider ka, lahat na ibibigay mo. Pero yung intimate relationship ninyong mag-asawa, kumusta po? Baka yung asawa nyo is, hindi niya lang maisabi sa inyo kasi good provider kayo. Meron nang nararamdaman kalungkutan. Parang minsan nga, di ba, yun ang nagiging dahilan para mag-divorce. Kasi kulang na ng intimacy. Parang there's empty na yung kanyang inside. Kaya hello mga may partner in life, yan, siyasatin nyo rin po yung sarili nyo. So meron din naman po grupo naman, sa isang grupo, pero ikaw ang nag-iisa ang malungkot. So ibig sabihin there's a lack of connection in how you communicate, kaya ka na malungkot. Diba may kasabihan ng sa mata makikita yung, ano ba yan? Sa English, eye is the soul to the window. Basta ilagay ko na lang. Nakikita ninyo sa isang grupo kayo, pero malungkot ang isa niyong kasama. Kahit siya nakangiti, mararamdaman ninyo at makikita ninyo sa mata niya, malungkot siya. So, kasi mayroon lack of connection. Loneliness has become an epidemic in our society. Lalo na sa henerasyon natin ngayon, guys. Ito siya, guys, oh. Electronics entertainment often replaces personal relationships. Kasi imbis na, halimbawa sa isang gathering, imbis na magkwentuhan, total andyan lahat, ayan, ang hawak ay mga cellphone pa. Parang nawawala yung inyong halaga ng pagbabanding kasi kanya-kanyang hawak ng cellphone. Kaya minsan, sinaranasan ko rin yan, wag na lang kaya tayong magbanding kasi kanya-kanya namang hawak ng cellphone. Parang useless lang din, guys. Kaya parang ang lungkot ng ganong sitwasyon, di ba? At saka ito kasi yung iba, how was it? How does it feel to be lonely? It's a sharp ache
in moments of grief, of separation. It's a long period of stress that wears you down until you discouraged and defeated. It's a longing of completeness. So parang may kulang sa buhay mo na naghahanap ka na mapunuan para maging complete ka. Kaya parang nakakaramdam ka ng lungkot. So gagawa po ako guys ng part 2 para kung paano nga ba maiwasan ang kalungkutan or anong mga dapat gawin. So yun guys ang next kong i-share. So don't forget to give it a thumbs up and subscribe na po sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel. And Jesus loves you so much. Hanggang sa muli guys. Thank you for watching. Bye!